Langin, Panginoong Ama, sumasalangit, salamat po sa pagkakataong katulad nito na kami may kalayang lumalapit sa iyo. Na may pagpapasalamat, binubuksan namin ang aming puso sa pagpupuri at pagsamba sa iyong kabanalan dahil ikaw lamang po ang Diyos na nararapat namin bigyan ng papurihan. Thou alone art God who is worthy to receive all glory, all honor, power, majesty, and dominion. Thanksgiving forever and ever yours alone. Father, we pray in Jesus' name. Panginoon, salamat po sa pagkakataong katulad nito na ang aming puso ay nakahanda upang tumanggap ng lahat ng kapahayagan, katotohanan na galing sa iyo, because we declare that only your word can set everyone free to continue on living for your glory and for your honor. Salamat po, Ama, sa paggabay ng banal na Espiritu na siyang sumasa gitna namin, gumagabay sa lahat ng aming mga ginagawa sa iyong presensya ngayong umaga. Panginoong Ama, salamat din po sa iyong salita. Your word is powerful at ito'y hindi babalik sa iyo nang walang nagawa sa aming mga buhay, but it will cause every one of us to be strengthened in the power of your might and to grow in grace and the knowledge of the Lord Jesus Christ, which is your plan and purpose for every one of us. Na kami lumago sa pananampalataya at mamuhay na may pagtatagumpay sa mundong ito na aming ginagalawan. Upang ikaw ay mabigyan namin ng kapurihan at pasasalamat at luwalhati sa buhay na ito na iyong pinagpapala. Salamat po, Ama, sa ginagawa mo at gagawin pa sa buhay ng bawat isa sa amin. Ito po ang aming panalangin na may pagsamba, may pagpupuri at may pagbibigay luwalhati sa iyo sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Amen and amen. Sa John chapter 10, verse 27, ay nagpapahayag po ng my sheep hear my voice. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Amen. Sa marami pong kapahayagan sa Biblia, ang mananampalataya po ay itinutulad sa mga sheep, sa mga tupa, na masunurin at nakikinig sa boses, sa tinig ng kanilang pastol. At sila po ay nakikinig at sumusunod. Amen. Dalawa po yun, nakikinig at sumusunod. Iba po yung basta nakikinig. Kasi yun din po ang sinasabi sa James 1:22, okay naman na kayo nakikinig ng salita ng Diyos. But, you must be doers of the word. Kung hindi, you are just deceiving yourselves. At alam po natin, ang taong niloloko niya ang kanyang sarili, ay kaya din niyang lokohin ng iba. Kaya po ang paglulukuhan ay lumalaganap, and it started with the person. Sundin po natin na sinasabi sa Biblia, now we have to be doers of the word and not hearers only. Upang tayo ay tunay ng magiging katulad ng tupa na nakikinig sa kanyang pastol at sumusunod. Nakikinig at sumusunod. Sabihin nga po natin, nakikinig at sumusunod. Amen. Upang ito po ay ating mabigyan ng kaliwanagan, ating pong bigyan ng malalim na pag-aaral. Ano po ba ang relasyon ng tupa at ng kanyang pastol? Alam po natin at kabisado natin ito
Psalm 23 ay ating pong pagninilay-nilayan. Ang ating pong pinag-aaralan ngayon ay let us hear the voice of God. Pakinggan natin ang salita ng Diyos, ang boses ng Panginoon, at ating sundin. Pakinggan at sundin natin. Amen. Yun po ang ating pinag-aaralan ngayon. Upang ating maging maliwanag sa atin ang relasyon ng pastol at ng tupa, ating pong pag-aralan ang Salmo 23. Ano po bang nangyayari sa araw-araw na pakikitungo ng tupa sa kanyang pastol? Sabi po dito, the Lord is my shepherd, I shall not want, I shall not lack. Ating pong ipinapahayag na ang ating Panginoon ay ang ating mabuting pastol, at hindi na tayo mangangailangan. Bakit po nasabi ito ni Haring David? Nung siya ay bata pa, siya po ay shepherd, siya po ay nagpapastol ng mga tupa sa ilang. Sabi po dito, merong ang mabuting pastol ay nananatili ang kanyang mga tupa na hindi na nangangailangan. Verse 2, He makes me lie down in green pastures. Meron pong kulungan ang mga tupa. At pagdating po ng umagang-umaga, bubuksan po ng pastol ang gate at isa-isa pong palalabasin. Kaya po, early in the morning, ay inilalakad o ginagabayan ng pastol ang kanyang mga tupa sa maaliwalas o in the green pastures. Kasi po, sa ating kalagayan dito sa Pilipinas, hindi po natin dito makita ang larawan. Pero kasi tayo po kahit kailan, kahit saan, meron tayong damuhan. May damo tayo sa likod ng bahay. So yung ating mga inaalagaan, hindi natin kailangang dalhin pa sa mainam na pastulan. Pero sa panahon po ni David, pagbukas po niya ng kulungan, siya po ang mangunguna na lumakad at hahanap po sila ng mga damo na kung saan makakakain ang mga tupa. So, sila po'y naglalakad ng malayo upang makahanap sila ng green pastures. He lead me. So, lahat po sila ay naglalakad ng malayo upang humanap ng pastulan. At pag nakakita na po ng pastulan, ng green pastures, yung pong pastol ay sinisiguro niya muna doon sa mga damuhan na pagdadala niya sa kanyang mga tupa. Ito po ay ini-examine muna niya kung walang mababangis na insects na pwedeng kumagat sa tupa. Kaya bago niya pakawalan doon sa green pastures, nililinis po niya sa mga insects na maaring kumagat sa tupa. And He makes me lie down in green pastures and beside the still waters. Ano po bang ibig sabihin ng still waters? Kailangan po uminom ang tupa, pero hindi po pwedeng uminom ang tupa sa naglalagaslas na tubig. Kasi po ang tupa ay tahimik na uri ng hayop. Hindi po sila makakainom sa lumalagaslas na tubig. Kaya po ang gawa ng pastol, kukuha po siya ng tubig sa kanyang kamay at isa-isa niyang ibibigay sa mga tupa. Hindi niya binabayaan na sa malagasgas na tubig ay iinom ang mga tupa.
kundi sa kanyang kamay, kukuha siya ng tubig at isusubo niya sa mga tupa. Ganun po kalapit ang relasyon ng tupa at ng kanyang pastol sa verse 2. He restores my soul, He leads me to the path of righteousness for His name's sake. So sa buong maghapon po, pag nakakain na sila dito sa green pastures, hahanap naman sila ng ibang lugar na kung saan sila makakakain. Sa verse 4 po, sabi dito, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Sa kanila pong paglalakad, sila po ay nakakadaan sa mga borol-borol o kaya sa mga hindi diretsong lugar. Halimbawa po, merong valley, eto, galing sila dito, pupunta sila dito. Yung pong malalakas na tupa ay pwedeng lumundag. Pero yung hindi po pwedeng lumundag, kukunin ng shepherd, kukunin po ng pastol, at idadala sa kabilang panig. Yung po ang ibig sabihin na though we walk in the shadow of the valley of death, kasi kung mahina po, kung lumundag siya, mahuhulog siya doon sa bangin. Kaya po yung good shepherd, siya ay inaalalayan at dinadala doon sa kabilang panig. Ganun po. And, what more? Thy rod and thy staff, they comfort me. You prepare a table before me, the presence of my enemies. You anoint my head with oil. Pagkatapos po nila sa maghapon ng paglalakbay sa ilang, nakakain na po sila, nakarest na sila sa green pastures at nakainom na sila sa mapayapang tubig. Sila po ay papasok na doon sa kanilang kulungan ulit. Hindi lang po pagpasok po ng mga sheep sa kanilang kulungan, isa-isa po na titingnan ng shepherd kung sila ay nasugatan o sila ay narumihan. Kaya, kung meron may sugat, He anoints my head with oil. Napagod ka ba? Nahirapan ka ba? O sige, eto na. Tapos bago papapasukin. Ganun po. Kaya surely, sa mga ganung kaparaanan ng pagmamahal ng pastor sa kanyang tupa, sigurado na surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Sa kanyang pong relasyon at pagkalinga ng mabuting pastol sa mga tupa, sigurado. Nasisigurado natin, halimbawa katulad natin, na tayo ay itinulad sa tupa ng Panginoon ng ating pastol, nasisigurado natin na bawat step, bawat hakbang natin, araw-araw, tayo ay kinagabayan ng ating mabuting pastol. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay ang pakikinig sa tinig ng Panginoon. Dahil maaaring meron kayong katanungan. Sa mga bago po na Christians, ang kanilang katanungan, Pastor, hindi ko naman maintindihan yung binabasa ko eh. Ano ba yung mga iniquities? Ano ba yung sin? Ano ba yung... Hindi daw nila maintindihan. At kailangan po na maunawaan ng bagong believer na kailangan niya ng gabay ng banal na Espiritu upang ating maunawaan ang salita ng Diyos. Amen. Tayo pinanalangin na yung ating pinabasa, pinapahayag ng Diyos sa atin, ay ating maunawaan, ating narinig, ating ipamuhay, ating susundin. Madali lang po, di ba? Makikinig tayo at susunod. So, ganun din po, pag nagbabasa tayo ng Biblia, tayo yung nananalangin na unawaan natin at susundin natin ano yung ating naunawaan. Ngayon, hindi naman pong matagal ng Kristiyano.
Maring meron po dito, kasi sinasabi po ni Pastor, ang pahayag sa akin ng Panginoon ay ganito. Ang katanungan naman natin, paano nagpapahayag ang Diyos kay Pastor? Yan. Yung po ang pag-aaralan natin ngayon, step by step. Ano po yung experience na nagaganap sa buhay ni Pastor na siya'y nakakarinig sa Diyos at siya ay sumusunod? Magaganap din po sa ating buhay. Amen! Excited po ba kayo? Amen. Mukha yung boses natin na hindi excited. Tulog pa po ba tayo? O pagod na tayo? Ako po ay pagod talaga. Hallelujah! Pero by the strength of God, we will carry on. Paano ba po ba? Kasi ang mundo po ay maraming tinig. Maraming boses tayo naririnig sa mundo. But we have to desire. Una po ay ating dapat hangarin. We have to desire to listen to the voice of God. Kailangan po ay maunawaan natin yung mga kapahayagan na dumarating sa ating buhay. Paano po ba ito nangyayari? We make ourselves and our mind and our heart nasa katahimikan. We have to be silent in the presence of God. Hindi po tayo, lagi na lang tayo nagsasalita. Kahit po sa matagal ng Kristiyano, naririnig natin, Panginoon, ito ang gagawin mo sa pangalan ni Jesus, inaasahan ko na po na ito'y naganap na. Di po ba, madalas nating naririnig ay ganun. But today, we will be studying na tayo'y manahimik. Ilang taon na tayong maingay sa pakikipag-usap natin sa Diyos. Pagkatapos natin utusan ng Diyos ng kung ano-ano at kung ano-ano pa, sasabihin natin, in Jesus' name, tapos na. Hindi po ganun. Hindi po ganun ang Good Shepherd sa kanyang pakikipagrelasyon, sa kanyang tupa. Tayo po ay nakikinig. Yan. Nakikinig upang masunod natin ano ba yung ating napakinggan mula sa Panginoon upang sa ating araw-araw na pamumuhay bilang Kristiyano ay maipahayag natin ang kaluwalhatian ng Diyos sa maraming tao sa ating kapaligiran. At kahit hindi tayo magsalita sa pagitan ng ating buhay, ay mararamdaman ng ating mga kapitbahay ang authentic at tunay na damdamin natin sa bawat isa na ating nakakasalamuha araw-araw. Kasi yung pong ating puso at ating kaisipan, na pag-aralan na po natin ito, kung ito ay naka-join together, may malakas pong energy na kumikilos sa ating buhay, parang sumisinaw. Parang radiation po, yun ang ating radiation. Ang radiation na lumalabas sa ating pagkakaisa ng ating isip at puso na may pag-ibig at may kapayapaan, nararamdaman po ng ating mga kausap at ng ating mga nakakasalamuha. Kaya po, kailangan na tayo ay matutong tumahimik at makinig ano ang sinasabi ng Panginoon sa atin at susundin po natin. At makikita natin, gagawin natin ito mula sa araw na ito at mapapatunayan natin na ganun pala. Kailangan pala akong manahimik at makinig sa Panginoon at ano ang aking napakinggan ay aking gagawin. Amen! Para tayo po'y maging matagumpay na mananampalataya at makita ng mundo na tunay na ang Diyos nating sinasamba ay buhay at kumikilos sa ating buhay. Philippians 4:8. Okay. Sa ating pong mamumuhay dito
sa lupa, kung tayo'y mananahimik sa pasimula pa lang, marami pong papasok na tinig sa ating kaisipan. O marami tayong naalala, maraming pumapasok. Sa ating pong pananahimik, ay meron po ang Philippians 4:8 na mga palatandaan. Bilang pagtatapos, mga kapatid, okay. Whatsoever, ang sabi po sa English, upang maunawaan natin ang salita ng Diyos na pinapahayag sa atin, ay nakabase po sa salita ng Diyos ang ating tatanggapin na kaisipan at ating susundin. Philippians 4:8 sa English says, "Finally, brethren, whatever things are true." Sa ating pong pananahimik, kahit sa gitna ng kaguluhan ng mundo, we will try to hide ourselves and be silent in the presence of God. Kaya marami pong problema sa mundo, mas marami po ang taong gustong magsalita kaysa sa mga taong gustong makinig. Kaya po maraming pag-aaway ay parehong nagsasalita ang tao sabay, kaya hindi maunawaan kung ano talaga ang nangyayari. Tayo pong bilang mga Kristiyano, bilang mga tupa ng mabuting pastol, ang mabuting pastol ay nagsasalita at ang mga tupa ay nakikinig. Matuto po tayong makinig. At sa ating pakikinig, bagamat maraming boses ang dumarating, ating pong unawain, unang-una, upang ating malaman kung ito'y galing sa Diyos. Sabi po dito, whatsoever things are true. Ano po ba ang katotohanan? Kaya kailangan natin na salita ng Diyos na ating laging binabasa, yun ang sinasabi ng ating pastor, na babasahin natin ang salita ng Diyos upang maunawaan natin na yung dumarating sa ating kaisipan ay galing sa Panginoon, o galing sa mundo, o galing sa kung kanino. Marami pong boses at dapat nating maunawaan ano ang galing sa Diyos at ang masihan ay ano ba ang katotohanan. Kasi sabi ng mundo, sinungaling ka na lang, parang tapos yung problema mo. Ano lang naman yan eh, white lies lang naman yan. Yung ba nakalagay sa Biblia? Hindi. Nakalagay, huwag kang magsisinungaling. So whatever is true, ano ba ang totoo, na pinapahayag ng salita ng Diyos, yun ang ating pakikinggan at yun ang ating gagawin. Whatsoever is honest, ano ba ang matapat? Ano ba ang matapat? Ano ba? Anong honest? Okay, whatsoever is honest. Honest tayo sa ating sarili. Huwag nating dadayain ang ating sarili. Kasi, kung dadayain natin ang ating sarili, katulad ng sinasabi sa James, matuto tayong magdaya din sa iba. Ano ba ang matuwid? Ano ba ang honest? Katotohanan? Ano ba ang katapatan? Maging matapat po tayo sa ating sarili, matapat din tayo sa ating pakikitungo sa ating kapwa. Huwag po tayong mandadaya, dahil ang nandadaya sa kanyang sarili ay mandadaya din sa kanyang kapwa-tao. Whatsoever is just. Ano ba ang matuwid? Ano ba ang tama? Ano ba ang matuwid? Ano ba ang tama? Yung po ang ating pakikinggan at yung po ang ating gagawin at susundin ayon sa salita ng Diyos. Whatsoever is just. Ano ba yung patas lang? Whatsoever is lovely. Whatsoever is pure. Ano ba yung
walang halong pag-iimbot, walang halong galit, walang halong inggit, walang halong hindi magandang nararamdaman. Whatsoever is pure. Ano yung totoo? Ano yung walang halong pag-iimbot? Ano yung walang halong galit? Ang maraming tao ay nabubuhay at ang kanilang ugali na kanilang natutunan is because they have lived in lies. Kahirapan, mga pagkagalit, mga inggit, mga pagsiselos, at yun na po ang gumagabay sa kanilang buhay. Makikita natin, mararamdaman natin ang tao na hindi sinusunod ang mga katotohanan ito, lumalabas sa kanilang bibig. At maunawaan po natin at madidiscern natin, makikilala natin na ang taong ating kausap ay hindi honest, hindi tama, hindi pure yung kanyang sinasabi. Meron siyang pagkukunwari na ating nararamdaman sa kanyang pakikitungo sa atin. Whatsoever is lovely. Tayo po'y inuutusan ng Panginoon. Unang-una is to love God with all our hearts, with all our soul, with all our strength, with all our mind. And we have to love one another as we love ourselves. Napag-aralan na po natin ito na tayong lahat ng tao ay nilalang ng Diyos for His pleasure, para sa Kanyang kagalakan. So titignan natin ang lahat ng tao equally in good report and with love na sila ay katulad din natin na created by God para sa Kanyang kagalakan. Kahit po ang tao ay namuhay sa kasalanan, pero pagdating ng panahon na ipinapahayag natin ang pag-ibig ng Diyos sa kanila at sila ay nagsisi, ipapahayag po natin na yung pag-ibig ng Diyos na siyang pumuno sa ating puso ay pinapahayag natin at pinapadama natin sa iba. Whatsoever is lovely. Ano ba ang nagpapahayag ng pagmamahal na dapat natin gawin sa ating kapwa? Ito po ang batayan, ito ang sukatan, na yung pumapasok sa ating kaisipan kung tayo when we meditate on God's Word, na dapat nating pakinggan at dapat nating sundin, ito po ba ay nagpapahayag ng pagmamahal? Ito po ba ay nagpapahayag ng katotohanan? Ito po ba ay nagpapahayag ng honesty? Walang halong pag-iimbot, walang halong galit. Ito po ba ay, it is just the right time and it is just the right thing to do. Ito ang dapat natin gawin. Ano po ba ang katotohanan? What is lovely? And what is all of these things? What is noble? Whatsoever things are noble, whatsoever things are just. Ano po ba ang marapat? Ito po ang mga katanungan na dapat nating gamitin samantalang tayo ay nagmumuni-muni as we meditate on God's Word na ating nabasa. Kaya po ang ating pagbasa ay nilalakasan natin. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Pinapahayag po natin ng maliwanag upang ito'y marinig ng ating tenga at panampalatayanan ng ating kaisipan at ng ating puso. Hindi po tayo bumabasa ng Bible na kailangan po ay ating marinig. Nakikita natin, pinabasa natin, at naririnig natin. Meron daw po, sabi sa mga scientists, meron daw pong nerve
na galing sa tenga na ito ay dumadaloy sa puso. Amen. So yung pong ating Bible verse na ating binabasa lagi ay ating naririnig at ito'y dumadaloy at natatago sa ating puso at may kaligayahan tayo na ito ay sundin dahil ito ay ating narinig. Meron po tayong 4 na hakbangin na ating dapat gawin upang tayo tunay na makarinig sa boses ng Panginoon at masunod natin ang kanyang tuntunin na pinapahayag niya sa atin. Ito po'y makikita natin sa Habakuk. Habakuk chapter 2 mula sa verse 1 to verse 2. May 4 pong hakbangin na ating matututunan upang tayo ay makatupad sa pinapahayag ng Panginoon na tayo ay makinig at tayo ay sumunod sa kanyang ipinapahayag sa atin bilang ating mabuting pastor. Aakyat ako sa bantayan at hihintayin ang sasabihin ni Yahweh sa akin at ang tugon niya sa aking daing. Sabi po sa English, number 1 na dapat nating sundin, I will stand, oh my God. I will stand. Ako po'y tatayo ng may katatagan. Ako'y tatayo ng may pananampalataya. Ako'y tatayo sa aking kalalagayan. Ibig sabihin po, sa panahon ni Habakuk, nandun po ang kaguluhan ng mundo sa kanyang kapaligiran, sa kanilang bayan. Katulad po ng nagaganap sa atin ngayon. Hindi na natin alam kung ano ang ating pakikinggan. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta. North, South, East, West. Hindi na natin alam. Where is the safe place that we can go? So, ang una po natin dapat matutunan ay tumayo tayo sa katotohanan. Ano na nga ba ang nangyayari sa mundo at ano ang aking kalalagayan sa paanan o sa presensya ng Panginoon? Saan na po ba tayo sa pinapagawa ng Panginoon sa atin? Saan na po ba tayo sa pagbabasa natin ng Biblia? O nakalimutan na natin kung saan tayo huminto at saan naman tayo magsisimula. We have to stand on the ground. Nasaan na po ba tayo sa ating pananampalataya? Nasaan na tayo sa pinapagawa sa atin ng Panginoon? Araw-araw po, habang ang araw ay sumisikat, tayo po'y binibigyan ng Panginoon ng panahon at pag-asa, kakayanan, upang ang kanyang pinapahayag sa atin sa mahaba ng panahon ay ating pong matupad habang may araw pa. Dahil darating ang gabi na we cannot do anything anymore. Sa ating pong panahon ngayon, everything is urgent. Kailangan po ay maganap natin ang pinapagawa ng Panginoon sa atin. Tayo'y makinig at tayo'y sumunod upang ang buhay nito na ginanap ng Panginoon, iniligtas ng Panginoon, nilinis ng Panginoon at binabayayaan ng Panginoon ay makapagbigay luwalhati sa Kanya. Ito po ang tanong, nasaan na po tayo ngayon sa katuparan ng pinapagawa ng Diyos sa ating buhay? Sa ating pong natural, nasaan na tayo sa ating pagbabasa ng Biblia? Tinutuloy po ba natin? And do we meditate? Pinagninilayan po ba natin ang salita ng Diyos upang ito ay tumimo sa ating kaisipan at sa ating puso?
Or, binabasa natin ng mabilis. Para lang sabihin natin, pastor, nasa Genesis pa ako, pero malapit na. Kailangan po ay pagnilay-nilayan natin. Where are we now? We have to stand on our ground. Huwag tayo magpaikot-ikot. Wala pong magaganap kung tayo magpapaikot-ikot. Katulad po ng naganap sa akin noon, nung ako'y bagong Kristiyano, at marahil ginagawa din ng iba. Bumukas ng Bible, ito ang sagot ng Diyos sa akin. Tinatanong. Para tayong, sino ba yun? Humingi, si Gideon. Humihingi lagi ng sign. Panginoon, yung akin, sino ba yung gusto mo maging boyfriend ko? Yung pinakaunang salita na akin mababasa sa Biblia, yun ang sagot mo. Tapos bubuksan yung Biblia at ituturo ng kanyang kamay kung ano yung kanyang babasahin. Hindi po ganun ang pagninilay-nilay. Atin pong tinutuloy upang maging kompleto yung pinapahayag sa atin ng Panginoon. Totoo po, nung ako magsimulang magbasa ng Biblia, bilis-bilis kong binabasa ang Matthew. Excited ako sa mga kwentong nangyayari. Pagdating sa Mark, ay wala na akong ganang magbasa. Sabi ko, pareho din ang kwento eh. Ba't ko pa babasahin? Marami pong tanong ang mga bagong Kristiyano tungkol sa pagbabasa ng Biblia. Ngayon po, ang tanong, samantalang tayo nagninilay-nilay sa Habakkuk chapter 2, verse 1 and 2, nasaan na po ba tayo sa ating pagninilay-nilay ng salita ng Diyos upang ang lahat ng ating nababasang salita ng Diyos ay ating tindigan ng may pananampalataya, ating narinig at ating sundin. Ipamuhay po natin. Ang salita po ng Diyos natin narinig Sunday after Sunday ay dapat nating ipamuhay. Ipamuhay po dapat makita sa ating buhay. Hindi lamang tayo nagpapacheck attendance dito tuwing Sunday. Tapos sasabihin natin, Kristiyano tayo, born again tayo. Pero hindi po nakikita sa ating buhay. Ang salita po ng Diyos na ating pinagninilay-nilayan ay dapat ipinapamuhay, nakikita sa ating buhay upang tayo maging makatotohanan. Makikita o maririnig natin sa ating mga kapitbahay at sa ating mga kakilala, pag minention ng ating pangalan, sasabihin nila, ay oo, kilala ko yan. Huwag na lang pong sabihin na tayo walking Bible. Hindi po importante at hindi natin karangalan na sabihin tayo walking Bible. Dapat walking in obedience to the Word of God. Kasi pwede tayong maraming na-memorize na Bible verses, pero hindi naman po nakikita ang katotohanan sa ating buhay. Ano po ang kahalagahan? Yung nagkwento ko sa inyo na yung babae nagtitinda ng puntong kutsinta na ang kanyang alam ay John 3:16. Nakapasimula po ng simbahan at nakapag-crusade sa Manila Hotel. Wow! John 3:16 lang po ang kanyang tinagaw sa kanyang puso at kahit saan ayon ang kanyang ipinapahayag at nagtagumpay po siya sa kanyang buhay. Iniwan na po niya yung puto kutsinta. Siya po ay preacher na at unang-una niyang crusade is in Manila Hotel. Hallelujah! Dahil ipinamuhay po niya yung John 3:16. So we have to stand on the ground. Magkaroon po tayo ng pagmumuni-muni. Yung mga pinahayag ng Diyos sa atin sa nagdaang panahon, natupad na po ba natin? We have to stand on our ground na tayo nakarinig sa Panginoon
ngunit hindi pa natin ito nagagawa. We have to hear this reminder na samantalang ang Diyos ay nagpahayag sa atin, we still have time to obey the commandment that God has given us to do. Pangalawa po, nasa verse 1 pa rin, I will watch to see. Ako'y magbabantay. At dahil ako'y magbabantay, ako'y magmamasid. Ako'y nakatayo, at ako'y magmamasid. And I will see. Dahil tayo nagmamasid, tayo nakatayo sa katotohanan at sa pag-ibig at sa pananampalataya. Dahil sa panahon po natin ito ang ating compensation sa ating araw-araw na pamumuhay. Na kahit anong narinig natin na nagaganap sa kapaligiran ngayon, tumayo po tayo sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. I have to stand on my ground na ang salita ng Diyos ay totoo at magaganap sa aking buhay. Kahit ano pa yung alingaw ng gera o ano ba yan, tsunami, ano ba yan, na away-away ng ating mga pamunuan. We will stand on the ground that we are on a safe place in the presence of God. And I will see, dahil ako'y nagmamanman, ako ay nagmamasid, ako ay nakatayo at naghihintay, makikita ko. We will see. Dahil at isa po sa tanong sa akin kung ako'y pumupunta at nangangaral, pag alam nila, nalaman nila na 83 na ako, sasabihin nila, anong sekreto mo? Ang linaw ba ng mata mo? Hindi ka, nababasa mo pa yung video na maliliit na Bible. Ito po ang sekreto ko. Ang katotohanan po, hindi po yung mata natin ang nakakakita. Yung ating pong kaisipan na nakatuon sa Panginoon, ang ating puso na puno ng pag-ibig na nakasalalay din sa Panginoon. Ang ating pong mata ay katulad lang ng, monitor. Ang ating pong mata ay katulad lang ng monitor. Ano yung natanggap natin sa ating kaisipan? Ano yung natanggap natin sa ating puso? Yung po ang ating nakikita. It has to be the eyes of heart, the discerning heart, the understanding heart, the seeing heart. Hindi po natin sasabihin, kita-kita ko talaga. Monitor lang po yung mata natin, pero ang tunay na nakakakita ay ang ating puso na sumasamba, nananampalataya, at tumatayo sa katotohanan ng Panginoon Diyos. Hindi po yung natural nating nakikita because the result of our outside world is what is happening in our inside world. Ano po ba ang nangyayari sa ating inside self? Yun po ang nagiging resulta ng nakikita natin at nararamdaman natin in our outside world. So we have to stand on the ground ng salita ng Diyos na ating pinagninilay-nilayan. And because we are standing and we are watching, what's next? Makikita natin ang kilos ng Panginoon. According to God's Word, na ating pinapag-aralan, I will watch and see. Sa ating pong kaisipan, pwedeng magbigay ang Panginoon ng mga visions and pictures. Pero yung pong vision na ating matatanggap,
ay ibabase din po natin sa salita ng Diyos. Dahil hindi po magbibigay sa atin ng kapahayagan ng Panginoon kung hindi galing din sa Kanyang salita na nasulat na. So everything that we receive in the picture, vision, and sound, samantalang tayo ay nakikinig, samantalang tayo ay nagbabantay, i-depend din po natin, ibabase po natin, isasalalay natin sa salita ng Diyos. Dahil hindi po magbibigay sa atin ng Panginoon ng mga vision and mission and mga nakikita natin in the natural, kailangan ito ay nakasalalay pa rin po sa salita ng Diyos upang ito'y ating paniwalaan, pakinggan at ipamuhay. So I will stand to see. We have to listen with our hearts. Yung mga impressions na pinapakita sa atin ng Panginoon, it comes from the Word of God. And tayo po ay may katapatan na sasagot sa Panginoon. Dahil what He will say, ako'y magbabantay at aking makikita ano ang sasabihin niya sa akin. Sasabihin ni Yahweh sa akin at ang tugon niya sa aking mga dahilan. So maririnig natin, makikita natin ang sagot ng Panginoon sa ating mga panalangin at sa ating mga daing samantalang tayo'y nakatayong matatag sa ating pananampalataya at hindi tayo nalilito sa mga boses na nasa paligid natin sa mundo at anuman ang marinig natin, kapahayagan, mga vision na natatanggap natin sa ating kaisipan, ating pong isasalalay sa salita ng Diyos dahil hindi po magbibigay ang Panginoon ng hindi galing o hindi ayon sa Kanyang nasulat na salita. What He will say to me, personally, Panginoon, katulad ng Good Shepherd, you are speaking to me. Magkaroon po tayo ng pananampalataya na ang Diyos ay nakikipag-usap sa atin. Hindi po yung sabi ni ganito, sabi ni ganito. Di po ba merong nangyari na sabi ni Pastor, siya magiging husband mo. Sinunod naman nila na hindi na nila isinalalay sa salita ng Diyos, hindi na nila isinalalay sa mga pangyayari sa buhay, kundi, sabi ni Pastor, silang dalawa na, nagpakasal na sila. Pero anong resulta? We have to stand on the ground, on the Word of God, which is true. Ano ba ang matuwid? Ano ba ang matapat? Ano ba ang katotohanan? What is lovely? What is pure? At tayo ay matamang makikinig at titingin. Ano ang nagaganap sa ating kapaligiran? Ano ang kapahayagan ng Diyos sa atin na dapat maganap? Isinasalalay natin sa salita ng Diyos. What He will say to me? Ano ang pinapahayag ng Diyos sa akin sa panahon ito na dapat kong maunawaan at dapat kong gawin? Dahil mahirap po ang magbuhay ngayon sa mga kapanahonan ito. Mabuti, wala na po tayong masyadong ulan. Pero yung ulan ng kaguluhan, nandiyan pa rin sa ating kapaligiran. So we have to desire to hear what God is saying to us personally. Maaari po sa sermon na ating narinig sa simbahan, meron tayong mga itinatanong sa ating buhay at pwede po itong masagot. Pwede pong masagot ng preaching ni Pastor ang ating mga itinatanong. Pwede po yun. Pwede naman po na makarinig
Marinig tayo at ating isalalay sa ating pananampalataya, sa ating pagbabantay. Ano nga ba ang sinasabi ng Panginoon sa atin sa mga panahong ito? Sigurado lamang po na ito'y galing sa salita ng Diyos. At hindi tayo malilang ng kaaway, kasi minsan ang kaaway ay nagkukunwari na siya ay he is an angel. But we have to know that they are the angel of lies around us. Pwede po tayo makinig at matanggap natin ang pinapahayag ng Diyos sa atin, sa salita ng Diyos na ating binabasa at pinagninilay-nilayan araw-araw. At mga pastor at mga leaders na ating pinananampalataya galing sa Panginoon ang kanilang ipinapahayag. At ito po ang kulang sa marami. Sa verse 2, may pinahayag ang Panginoon kay Habakuk samantalang siya buong taimtim na nagbabantay, nakikinig, naghihintay, at siya'y buong tatag na katayo sa kanyang pananampalataya. Sa verse 2 po, sabi doon, ang pinahayag ng Diyos is, write the vision. Isulat mo. Isulat mo. Ano yung narinig mo sa Panginoon ngayon galing sa kanyang salita? Ano ang audible voice na narinig mo mula sa banal na Espiritu na nagpapatunay ng kapahayagan ng Diyos sa iyo? Isulat mo. Sino po ba dito ang gumawa ng journal? Yung pong biyaya ng Diyos na ating natatanggap araw-araw ay nilalagay natin ang day, ano yung ating natanggap na biyaya. Yung po ang tawag na journal. Hindi po New Year's resolution lang ang isinusulat. Isinusulat po natin yung ating panalangin sa Panginoon. At dito po ako magtatapos sa pagsusulat. Sa Thailand po, magdiriwang ako ng 60 years of birthday. Ang sitwasyon po namin ay ganito. Meron po kaming tinitirahan na 2-story building in the midst of a 3-hectare land. Yung pong 3-hectare land, yun lang po ang may gate para hindi makapasok ang sasakyan. Pero yung tatlo po na boundaries, lahat ng kalabaw at lahat ng baka ay pwedeng pumasok. At doon po sa 3-hectare land na yon, ang nakatira po ay ako lang at yung aking estudyante. Ako po ay nananalangin at isinulat ko yung aking panalangin sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, salamat dahil magti-30 years old na ako. Hallelujah! I have to mention na ang kasama po namin, ako at yung aking estudyante, at meron po kami 16 na pusa at 4 na malalaking aso. Yan. At ako po'y nanalangin as isinulat ko po yung aking panalangin. Panginoon, gusto ko po sa aking 60 years old, kasi hindi naman ako sanay magbongga ng celebration. Pero Panginoon, ang hiling ko, as my 60-year celebration, ay bongga. I love, Father, to have a grandeur celebration for my 60 years birthday celebration. Paano mo naman papanalangin yun? Ang kasama mo ay 16 na pusa at 4 na aso,
at nakatira ka sa 3-hectare land na wala namang pader, at ang kasama ko lamang ay isang estudyante na babae. But God can hear our prayers as we have written. Love letter to God. Birthday ko po ay 24, April 24. Wala pa po ng mga cellphone. Milagro ng Diyos. May dumating po galing sa Bangkok pa. Yung pong Bangkok at yung aming tinitirahan ay 12 oras na biyahe sa train. May dumating po na nakilala ko lang yun. May dala siyang telegrama. Telegrama po. Telegram. At doon sa telegram ay nakalagay, Faye, tawag po nila sa akin sa Thailand si Faye. Faye, you have to be in Elizabeth Hotel in Bangkok as soon as possible. Hallelujah. Eh, 18 na po yun. April 18. No question asked. Paano dumating sa akin yung telegrama? Inihatid ng isang tao. No question asked. We pack up and go to Elizabeth Hotel sa Bangkok. Hallelujah! At doon po sa reception, nagtatanong pa lang ako. Sabi ko, dito ba sa Elizabeth Hotel, meron bang, ano bang importante mula ngayon hanggang 1 linggo, anong mangyayari? Sabi niya, meron pong seminar, closed-door seminars on how to evangelize the Muslim people. Closed door po ito, sabi nila. Ay, ganun ba? Tapos may isang mistisa na nakatayo doon din sa counter. Sabi niya sa akin, "Are you Sister Faye?" Sabi ko, "Yes, ma'am." Sabi niya, "Yung room natin ay ganitong number." Hallelujah! Hallelujah! Closed-door seminar on how we have to share the gospel to the Islamic people. So 18, 19, 20, 5 araw, 1 linggo. Yung pinaka-culmination ng seminar is a banquet. Hallelujah! Biyernes po yun, banquet. Eh, nasabi ko doon sa katabi ko, yung si Petra. Espanyol po yun, si Petra. Yun ang kasama ko sa room. Nasabi ko na mag-birthday ako. Eh, yung Friday, yung closing ng aming seminar, eksaktong 24. 8 nations represented, 40 ministers. At si Petra ang MC. Sabi niya, okay, this is our culmination of our seminar. And we will have a banquet. Hallelujah. And before we start, let us acknowledge that there is our friend from the south of Bangkok, Thailand, who is celebrating his 60th birthday. Now let's stand and sing, Happy birthday to you. Amen. Hallelujah. 40 persons, 40 ministers, representing 8 nations, with banquet to the max. Milagro, di po ba? So we have to write, hallelujah. Isusulat po natin ano yung hinaing ng ating puso. Isusulat po natin paano sumagot ang Panginoon. And at all times, we will always be joining and rejoicing and celebrating God for His goodness because He is always speaking to us. We just need to hear and obey and do what He commands us to do.
Because He is our good shepherd and we are His beloved lamb. Hallelujah! Tayo po'y tumayo at tunay nga na pasalamatan natin ang Panginoon. Because God is continually speaking to us personally. We just need to hear and obey.